Sino dito yung bago pumunta rito, ang mindset niya is talagang yung para lamang sa Diyos. Amen? Amen. Kasi ang pag-aaralan mo natin about our mindset. Amen? So, ang ating topic for today is, amen, living the new season with a mind transformation. Transformation. Amen? So, sinabi ng ating pastor, itong June and July, naka-series po tayo sa new season. Amen po ba? Ako po naniniwala, every day of our lives, ito po ay bagong season palagi. Amen po ba? So, alam natin, may season ng, di ba napapansin natin sa mga punong kahoy, di ba sa mga buga, di ba po, may season, iba-ibang season, may season ng pamunga ng, example, ng mangga, may season ng pamunga ng iba-ibang klase ng bunga. Amen po ba? Amen. So, living the new season with a mind transformation. So, makikita po natin ito sa Colossus chapter 3, verse 1 to 2. Amen? So, basahin ko po sa inyo. Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Sa kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang trono ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Mind transformation. Amen? Hallelujah. Alam natin, tayo pong lahat, nung hindi pa tayo Kristiyano, amen, ano yung mga pinagsisikapan, yung nasa isip natin, yung palaging nagahari sa ating puso at isipan. Kasi nga, pakita mo yung example ng worldly na mindset. Amen. Yan. Gusto ko ipakita sa inyo. Ako po, inaamin ko noon, nung hindi pa po ako Kristiyano, amen, puro ganito po yung pinag-iisipan ko palagi. Amen? Kung papansinin niyo po, money, treasure, job, possession, business, foods, clothing, gadgets, cars, school activities, sports, at marami pang iba. Amen? Alam niyo po, lahat ng yan, hindi naman masama. Pero po, kapag ang lahat ng ito, ang pumuno sa isipan natin, wala na pong lugar ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kapag ito pong lahat ng ito ay lagi nyo nasa isip natin, sino po may pangarap? Diba? Lahat naman tayo may pangarap. Amen po ba? Pangarap mong, especially pangarap mong magkaroon ng sasakyan. Walang masama. Walang masama sa lahat ng ito. Pangarap mong magkaroon ng sarili mong business, walang masama. Pero, kung yung pangarap mo sa mga ito ay nawala na yung pangarap ng ating Panginoon sa buhay natin, ito po ay nagiging masama sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam po, ang ating po kasi Diyos na buhay is mapanibiguin. When we say mapanibiguin, ito po ay siloso. Amen po ba? Kasi po, sa buhay po kasi natin, tayo po ay nilikha. Alam natin ang ating Diyos is our Creator. Amen po ba? Amen. Lahat na nakikita natin dito sa mundo, siya ang may gawa. Amen po ba? Sa Kanya nagmula. Pero, alam din natin, yung kinreate ng ating Panginoon, mismong ginagamit ngayon ng ating kaaway para tayo ay lukohin, tuksohin. Amen po ba? Amen. Ito maraming to. Ginagamit po ngayon yan. Yung create ng ating Diyos na buhay. Ginagamit ngayon sa atin para tayo ay i-deceive, lukohin. Amen. Kasi, kung natatandaan niyo po, nung ang ating Panginoon is nag-fasting, nag-pray-fasting, and ilang araw nag-fasting ang ating Panginoon? 40 days. Natatandaan niyo po nung siya ay tinukso ng ating ng diablo. Ano yung nakita niyo doon sa nung tinukso siya? Itong bato, gawin mo? Akala ko pandesal eh. Amen. At higit sa lahat, ano yung isa sa mga pinakamalaking tukso na ginamit ng diablo sa ating panahon is yung kingdom. Lahat. Ano sabi ng diablo? Lahat ng ito, kasama na yan. Lahat ng ito, mapapasayo kung
ako lang yung sasabihin mo. Sabi ng Diablo. Pero anong mindset ng ating Panginoon? Dahil siya ay puspus ng mindset sa Diyos, hindi niya po yun kinagat. Amen po ba? Amen. So ito po talaga, lahat ng ito, hindi naman masama. Although, yan, kasama po yan sa pangangailangan natin. Pero, nagiging masama lang po yan. Kung puro yan na lang yung iniisip mo, pero yung purpose ng Diyos sa buhay po natin ay wala nang lugar dito at dito. Amen po ba? Amen. So, aminan natin talaga na nung wala tayong relasyon, kahit ako noon, nung wala pang relasyon, po yan. Amen? So nawa, sa buhay natin ngayon, dapat secondary na lang yan. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi, kahit ako, nung talagang hindi pa ako Kristiyano, siyempre gusto ko yumaman. Pero, siyempre, nung nakakilala sa Panginoon, habang natututunan natin yung pagbabasa ng Bible, nalalaman natin kung ano ba talagang kalooban ng Panginoon. Ito pala is, alam natin, may iwan din naman dito yan eh. Amen po ba? So, nabasa ko nga dito sa mga devotion ko, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin. At ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Hebreo 13:14. Amen? When we say lungsod na darating, ano ba yun? Ano ba yung lungsod na darating? Yung Los Baños ba? Amen? After ng Calamba, Los Baños? Hindi, di ba? Yung lungsod, when we say lungsod na darating is yung heaven. Amen po ba? Kasi, alam natin, ang buhay natin dito sa mundo is temporary lamang. Mabubuhay tayo, sabi nga ni Brother Aris, 71 years, 72, abot pa ba ako noon? Pero sa Diyos, kasi yung 70 years, 80 years, saglit lang po yun eh. Ang gusto kasi ng ating Panginoon, yung habang buhay na magiging buhay natin sa langit. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, ngayon, kung ito pala ay hindi naman totally, kasi ito nga, kung tutusin, sa harap ng ating Panginoon, basura lang po ito. Basura lang po ito, sa totoo lang. Kasi hindi naman niya, anin niya ba yan? Amen? Ang gusto kasi ng Panginoon sa atin is yung mismong buhay natin. Amen? Hindi niya kailangan yan. Walang halaga sa Diyos yan. Ang may halaga sa harapan ng ating Panginoon is yung mismong kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. So, paano ba natin, so ito pa is yung example ng spiritual mentality naman, Brother Aris. Di ba, ito yung heaven, yung worldly. Ito naman yung mga heavenly. Di ba? Mind transformation. Amen? Lahat yan. Doing God's will, God's mission, salvation of all, loving God, loving people, helping others, serving God, serving people, living a holy life, at marami pang iba. Amen? Yan yung gusto ng ating Panginoon na maging mindset po natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi, alam niyo po, di ba, alam naman natin lahat, kapag tayo sumunod sa Panginoon, may kalakit po talaga yung pagpapala at pangako. Amen po ba? Amen. Kapag ginawa mo lahat yung God's will sa buhay mo, yung God's mission, ano ba mission natin? Di ba? Alam, kung natatandaan nyo, ano yung mission ng ating Panginoong Hesus bilang ating pinakamagandang example na kailangan natin tularan. Di ba? Yung mission niya is patuloy na matapos niya yung yung kalooban ng Panginoon. Ano ba yung naging mission ng ating Panginoon? To save all humanity in this earth. Amen po ba? Amen. So, helping others, serving God, serving people, living a holy life, lahat po yan is mga makamundo, makalangit na kaisipan. Amen po ba? Amen. So ngayon, nakita natin yung worldly mindset and spiritual mindset. So, kung tutusin, alam mo kung tutusin talaga, parang unfair. Parang unfair. Kasi, bakit?
yung gusto nating maranasan. Di ba? Alam naman natin, di ba sabi ng John 10:10. Alam niyo natin, John 10:10 is, di ba, naparito ang kaaway upang mawasak. Pero naparito ang Panginoon Jesus para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Siyempre, tayo, nag-aasam tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Siyempre, yung mga word na materials, siyempre gusto nating maranasan. Amen po ba? Lahat tayo gusto maranasan. But, ang nais kasi ng Panginoon, in Matthew 6:33, makakamtan mo yung maraming bagay kapag, ano sabi ng Matthew 6:33? If seek first the kingdom of God. And sabi doon, all. All. Hindi naman sinabing some eh. Ito lang, hindi. Sabi doon, all these things shall be added unto you. Amen po ba? Yung mga inaasam natin, gusto nating desire na magkaroon ng mga bagay na create naman talaga ng Diyos, makakamit natin yan kung sinisik muna natin yung kingdom ng ating Panginoon. Amen? So nakita natin yung mga worldly at yung pagkakaiba sa spiritual mindset. Amen po ba? Hallelujah. So, ngayon, how can we transform our mind? Amen? Paano ba natin matatransform our mind? Number one. Amen? Number one, by renewing our mind. Amen? By renewing our mind. In Romans 12, verse 2. Okay. Sabi po, in Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. Amen? Ako minsan, alam niyo po yung nagdaang yung concert sa Kalambabayan. Sino nakakalangon? June 19 yan. 19. Di ba? About June 19. May umatin po ba dito? May umatin? Amen. So, ako po kasi nalulungkot kasi may kabataan tayo sa JCL na talagang nag-push na pumunta doon manood. Kami kahit malayo. Pero pag nung kinabukasan nagkaroon ng gawain para sa mga youth, napakalabing hindi makapunta. Amen? Bakit? Siguro dahil kabataan hanggang ngayon, yung mind nila talaga nasa mundo pa rin. Amen? Talagang tuwang-tuwa sila doon sa... Although hindi ko naman kilala yung mga bandang yun eh. Meron to December Avenue. Talagang tuwang-tuwa sila. Talagang bukas lahat ng ilaw ng cellphone. Talagang kulang na lang. I-praise nila yung kumakanta. Pero iyon po ay isang worldly music. Amen po ba? Meron po doon mga kabataan natin sa amin. Talagang andun nanood. So kinabukasan, nakita ko si Pastor nagpatawag ng mga gawain para sa mga youth. Alam ko po, narinig niyo po yan sa mga youth. Iilan lang po yung matin. So, parang nalungkot po ako. Ipupush mo, pupunta ka doon sa gathering na yon para sa makapunto. Pero yung gawain para sa Panginoon, kasi kalalagaw na hindi ka makapunta. Amen po ba? Amen? So dapat renewing our mind. Amen? In Romans 12, verse 2. Kaya po doon, yung isip natin dapat isurrender natin sa Diyos. Amen po ba? Sige nga, magpapost nga po ulit ng Romans 12:2. Brother Aris. Diba? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. So, alam niyo po ba, ang mismong Panginoon Jesus natin nagsabi na ang panalangin niya, Ama, hindi ko naman hinihingi na alisin mo sila dito sa mundong ito. Kasi, siyempre, kapag hiniling na, siyempre wala na. Ibig sabihin, kukunin na. Pero ang panalangin ng ating Panginoon Jesus, Ama, hindi ko hinihingi na alisin mo itong mga tao na ito, mabigay mo sa akin dito sa mundo, bagkos, samahan mo po sila sa kanilang buhay dito sa mundo. Amen po ba? Kasama po yung huwag kayong makiayon sa takbo ito. Nakikita ka, ano ba yung takbo ng mundo natin ngayon? Kayo po makakapag-witness, ano ba takbo ng mundo natin ngayon?
Divorce bill, talagang pinupush. Kahit salungan po ito sa kalooban ng Panginoon. Amen? Yung nakaraan, parang nakita ng kahapon, nagkaroon ng rally yung mga LGBTQ sa Quezon Memorial Center yata. Hindi ko alam kung saan banda doon. Amen? Ang daming nagalit. Paano? Nag-cause lang daw sila ng trouble. Amen? Dapat, hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Kung ang takbo ng mundong ito is parang normal na lang yung paggawa ng mali, normal na lang yung pagsinungaling, yung pag-aaway, parang nagiging normal sa mundong ito eh. Amen po ba? Diba, nagiging normal na lang. Bagkus ang nagiging abnormal pa, pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, pagtatawa ng kaba. Amen po ba? Amen? So, kailangan ma-renew yung ating kaisipan. Yung kaisipang panlangit. Amen po ba? So, by renewing our mind, letter A, by not conforming to the pattern of this world. Sabi ko nga, kung ano yung pattern, kasi yung pattern ng mundo sa pattern ng Diyos, magkabaliktad po yan. Amen? Kung ang pattern ng mundo is, sige, magpakahirap ka para makamit mo yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Yun yung gusto ng mundo eh. Yung makamit mo yung yaman ng mundo. Pero sa pattern kasi ni Lord, ang kailangan mo makamit sa Kanya is yung buhay na walang hanggan. Meron po ba? By not conforming to the pattern of this world. Amen? Kasi, ang isang Kristiyano, amen? Ito, tatanungin ko kayo. Ano ang gusto niyo makamit sa buhay niyo? Anong meron kayo na gusto niyo? Anong meron kayo na dala-dala niyo ngayon? Ano pa yung mga gusto niyo na gusto niyo makamit? Base doon sa worldly mindset and spiritual mindset. Nakita niyo po yung pagkakaiba, di ba? Amen? Nakita ko sa isang post sa Facebook, may tinanong doon, anong meron ka? Ano yung gusto mong makamit? Ito, lahat ng nasa worldly, gusto ko yan. Pero doon sa isa, alam mo yung sabi niya? Ikaw, anong meron ka? Anong gusto mong makamit? Ang sabi niya, isa lang. Isang word lang. Jesus. Amen? Alam niyo kung bakit? If you have God, if you have Jesus in your life, lahat dyan, meron ka na. Amen po ba? Amen? Kasi sabi nga po doon sa kanta, Christ is enough for me. Di ba? Christ is enough for me. Di ba? Everything I need is in you. Di ba? Everything I need. If you have Christ in our heart, in our mind, lahat meron ka na. Amen po ba? Amen. So, alam natin na ang diablo talaga sa buhay natin. Maya't maya talaga yan, kumikilos, especially dito. Alam niyo po ba minsan, itong mind tsaka puso nagtatalo? Kahit gusto ng puso mo, pero pag kontrolado ng diablo yung isip mo, hindi mo magawa. Amen po ba? Kaya, kung ang mindset mo is, kunyari, ang may gawain sa Panginoon, especially sa may matrabaho, pero may, ipasok ako eh. Pero gusto mo umaten. Pero yung isip mo naman, doon sa trabaho mo, di ba? Nagtatalo yan, madalas. Amen? Kung may tinatamaan yata dito ah. Amen? So, kasi, bakit ko po nasabi yan? Ganyan din po ako noon na ako'y nagkakampanya. Amen? Kahit gusto ko umatin ang gawain ng Panginoon, pero yung isip ko, sayang eh. Oh, may aamin ba dito? Ako, inaamin ko, ganun ako dati. Amen? Amen? Nagtatalo yung puso't isipan. Amen po ba? Letter B. Yan. By knowing what is right and acceptable in the eyes of God. So, paano ba natin malalaman? Sino po yung nagde-devotion every day? Amen? Bible reading. Amen? O baka naman, ang dine-devotion mo is yung magazine.
dyaryo. Amen? So wala namang masamang magbasa ng dyaryo siyempre sa mga news. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nababasahan natin ano? Ang salita ng Panginoon. Kapag tayo nagbabasa sa araw-araw nating buhay ng salita ng ating Panginoon, sabi po dyan, malalaman natin kung ano daw yung tama at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Amen. In Philippians 4:8, simple lang. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan din yung mga words. Saan ba natin lahat yung makikita? Sa internet? Pwede. Pag merong Bible. Amen? Sa magazine ba? Sa dyaryo? Ano ba yung ususang, yung paborito ng mga kababayan noon? Pocketbook. Ayun, ginala, pocketbook. Lahat, yung sa pocketbook, makikita ba natin yung mga bagay na dapat kaburi-buri? Mga bagay na totoo? Diba? Saan ba natin makikita yan? Sa salita ng ating Panginoon. Amen? So, ako naniniwala na lahat tayo ay nagbabasa ng Bible every day. Amen po ba? Kapag tayo nagbabasa ng Bible, malalaman natin, magkakaroon po tayo ng kaalaman, karunungan, kung ano yung karapat-dapat at katanggap-dapat malinis sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba na ang kaisipan ng tao ngayon is yung makamit lahat ng bagay sa mundo. Especially sa mga politician. Ano ba nakikita niyo sa mga politician? Amen? Bukod sa kurap. Kilala ka lang pag ano? Amen? Kilala ka lang pag ano tawag doon, yung oras ng kampanya, no? Especially pag the day before election, no? Yung tinatawag lang, gapangan na. Sige nga, gumapang ka, titignan ko kung gagapang talaga ang mga yan. Kasi ang mindset nila is magkaroon ng power sa ating government. Yun palagi yung mindset ng mga politician. Amen mo ba? Dahil wala silang ibang ginawa kundi yung mindset nila is magkaroon sila ng yung karangalan, titingalain sila. Amen po ba? Amen? So, ito po, dalawa lang naman pagbibilihan natin. Kayo po pagbibilihin ko. Ano po bibilihin nyo? Creation o creator? Amen? Creator. Amen? Ano po pagkakaiba ng creation sa creator? Ginawa lang Diba? mga Amen? Kasi po, if we choose creation, amen, nung pinakita ko po sa inyo yung mga worldly things, lahat po yung creation. Amen? Pero, yung mismong creation ng Diyos, nagiging kalaban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Bakit? Wala kang inatubag kundi yung creation eh. Amen? Pero, bakit ako? Sabi ng Diyos, ako na creator mo, hindi mo ako maalala. Amen po ba? If we choose the creator, yung creation, mararanasan mo yan. Amen po ba? Amen. Kasi po, sige po brothers, ipakita mo po yung Luke chapter 9 verse 25. Luke 9:25. Okay. Luke 9:25. Sabi po doon, ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawala ang kanyang buhay. Ito po yung ginagawa ng majority sa atin ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Walang inatupag kundi magkaroon ng yaman, ng kapangyarihan, ng karangalan dito sa mundo. Pero ano pong sabi ng ating Panginoon?
Anong mapapala niya? Kahit sa'yo na yung buong mundo. Kung ang kabal nito is buhay mo. Amen po ba? Yan din po yung ginawa ng Diablo nung siya'y tinukso. Di ba? Ino-offer sa kanya lahat, yung buong kingdom. Amen? Pero dahil ang mindset ng ating Panginoon is kung ano yung mission niya, yung mga makalangit na bagay, hindi niya tinanggap, hindi niya kinagat yung creation na ino-offer ng kaaway. Amen po ba? Amen. So nawa, tayo pong lahat, amen, kahit anong tukso ng mga bagay dito sa mundo, nawa, hindi natin bubuksan yung pintuan. Amen? Huwag natin buksan yung pintuan na tayo ay mahuhulog doon sa patibong ng kaaway. Amen po ba? Amen. So number 2. Amen. Let God reigns in our daily lives. Kung gusto ka natin yung mind natin is ma-transform every day o every season, new season ng ating buhay. Amen. Hayaan natin na ang Diyos ang maghari sa buhay natin, sa isip at sa buhay natin. Isip po, in Galatians chapter 2 verse 20 po. Amen? Galatians 2:20. Right. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko yun ay sa katawan ay kinabuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog sa kanyang sarili para sa amin. Amen. Sino nga po dito ang talagang nakipag-isa na sa ating Panginoon? Amen. Di ba? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? If we, diba? Kung sino man daw yung nakipag-isa is bago na wala na ang luma, ito ay bago na. Amen. Sino ito yung may asawa? Ay, yung pangarap mag-asawa. Nahihiya pang yung isang dalaga natin, nahihiya pang magtaas ng kamay. Amen? Amen. Diba? Yung may, diba, yung in-explain sa atin nung tayo mag-asawa, anong sabi nung nagkasal sa atin? Na ikaw, lalaki, ikaw babae, ngayon, kayo na ay iisa na. Amen. Ngayon, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nung tayo nakipag-isa sa Panginoon, anong tawag doon? Diba? Si Lord dapat at tayo dapat iisa na. Amen? Si Lord, sabi po dyan, ang Diyos na dapat yung nabubuhay dito, hindi na tayo. Amen po ba? Ibig sabihin, kung ano yung puso ng Diyos, ano yung isip ng ating Panginoon, dapat yun na rin yung isip natin. Amen po ba? Hayaan natin, minsan kasi, hindi Di ba? Ano nangyayari? Yung kalooban ng Panginoon, sinusuway natin. Kasi, ang naghahari po kasi yung sarili natin mismo. Pero sabi kasi na salita ng ating Panginoon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Amen po ba? Di ba? Kung tayo nga tunay na nakipag-isa na sa Diyos, dapat yung mindset ng ating Panginoon, mindset din. Amen po ba? Amen? Kasi, kapag, alam naman natin, kapag palagi natin sinusuway yung gusto ng Panginoon mangyari, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung kapalit? Di ba minsan, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, napaparusahan tayo. Bakit? Paano? Yung kaisipan ng ating Panginoon, binabaliwala mo. Amen? Pero, kapag yung kaisipan ng Diyos is pinaghari natin dito, kapag ikay sumunod, ano sabi ng ating Panginoon? Kapag tayo sumunod, palagi namang may pagpapala. Pag tayo sumunod, palaging may pangako. Amen po ba? Pag tayo sumunod, palaging may tagumpay. Amen po ba? Kaya, let God reigns in our daily lives. Hayaan natin na ang Diyos yung maghari. Amen po ba? Huwag natin siya kontrahin. Amen po ba? Alam mo naman, naalala nyo yung plano ng Diyos. Di ba? O sino dito may plano sa buhay? Especially sa mga magulang. Sino may plano dito sa kanyang mga anak? Ano pong plano nyo sa inyong mga anak?
Maging presidente ng Pilipinas ba? Hindi, anong plano nyo? Di ba? Mabuti ba masama? Di ba mabuti? Di ba? Pero yung plano na yon, magiging ganap lang yung plano na yun kapag nakiayon yung anak. Amen po ba? Di ba? Pag sinuway ng anak, ano nangyayari? Napapahamak, napapalaman. The same lang din po kasi yan sa ating Diyos Amang nasa langit. Meron siyang yung kaisipan niya, meron siyang magandang plano sa ating buhay. Amen? Ngayon, dahil hindi natin nasasunod, anong nangyayari? Nasasaktan, nahihirapan, pinaparusahan. Pag nasaktan, anong ginagawa? Nagre-rebelde. Kasalanan naman natin. Kasi yung plano, yung kaisipan ng Diyos, hindi natin sinusunod. Amen po ba? Amen. So, let God reigns in our daily lives. Hayaan natin ang Diyos. Alam naman natin, ako bilang isang magulang. Magulang hindi yung magulang na nanggugulang. Hindi, magulang. Siyempre ako, ang gusto ko sa akin ng mga anak, yung mapabuti sila. Yun ang mindset ko. Yun din naman ang mindset ng Diyos yung para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Kasi kapag ang Diyos yung naghari, ako po niniwala, mapapabuti yung ating buhay. Amen po ba? Amen. So, let God live now their lives. Letter A, 9. Pag hinayaan natin ang Diyos maghari, ang sabi sa letter, we will have a Christ-like mentality. Magkakaroon daw tayo ng kaisipan na kagaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito po, alalahanin po natin yung naging buhay ng ating Panginoon. Nung siya'y, alam mo naman, nabasa natin ito lahat sa Bible. Amen? Sa lahat ng gospel ng ating Panginoon. Di ba nung time po ng ating Panginoon, siya'y pansamantalang bumaba dito sa lupa. Napansin niyo po, ano yung naging mentality ng ating Panginoon? Nagpayaman? Ano ba? Diba? Diba? Yung mindset po kasi ng ating Panginoon, hindi yung sa mga bagay na dito sa mundo. Alin? Ang mindset ng ating Panginoon is yung madala niya lahat ng nilikha ng Diyos sa langit. Yun yung mindset ng ating Panginoon. Hindi niya inisip yung mga bagay na kahit siya mahirapan, wala sa kanya yun. Amen? Basta, ang mindset niya is yung matapos yung kanyang misyon na pinapagawa ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen po ba? Amen. So, letter B, kapag hinayaan natin na maghari ang ating Diyos sa buhay, we will fulfill our mission. Amen? Kung ang ating Panginoon Jesus na-fulfill niya yung kanyang mission, dahil alam niya na pinaghari niya ang Diyos Amang nasa langit sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Natapos niya po yung kanyang mission. Amen ba? Kahit siya ay nahirapan, nahagupitan, lahat ng pasakit tinanggap niya. Physical, emotional, mental, lahat tinanggap niya. Pero, nagreklamo ba siya? Di ba? Hindi. Kasi ang message niya, Lord, kailangan ko matapos yung mission na to kahit mahirapan na to. Amen po ba? Amen. So, kung tayo ay may mindset na kagaya ng ating Panginoon, kayang-kaya din nating mapulfill yung mission natin. Amen? Ano ba ang tagang mission natin dito sa mundo? Bukod sa masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Meron mission eh. Meron tayong mission na pinapagawa sa atin. Share, di ba? Ano na yun? Ma-expand yung kingdom through sharing the Word of God to other people. Amen? Yun yung mission natin eh. Ano ba yung mission natin? Di ba? Dapat sa pamamagitan natin na nakatanggap din ng libre ng salita ng Panginoon. Dapat may pahayag din po natin ito ng may bayad. Di ba? Libre. Amen? Yun yung mission natin.
magkaroon ng salvation. Yung maraming tao sa pamamagitan natin na nakatanggap din ng salvation. Amen po ba? Amen. So, number 3. O, di ba? Matatapos na, mga alas 2, tapos na to. Amen. Let God's will shall prevail. Amen. In Mark 14, verse 36. Sige po, brother Alex. Ito po yung sabi ng ating Panginoon. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ito po yung time na yung bago po siya arestuhin, yung takpin ng mga Romano, kawan ng mga Romano. Amen? Ito po yung time na siya po ay nanalangin sa doon sa Garden of Gethsemane. Alam niyo po ba yun? Garden of Gethsemane? Amen? Na siya po ay nanalangin. Amen? Alam niyo po ba kung tutusin, dahil naiisip ng Panginoon kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, pwede siyang, Lord, ayaw mo na. Ama, ayaw mo. Bakit mo ba hirapan ng ganito? Anak mo ko di ba? Pwedeng isipin ng ating Panginoon noon na, Ama ko, bakit mo ginawa to sa akin? Sinugo mo ko dito sa lupa, sa creation mo, para lang ano? Pahirapan ako? Saktan ako? Amen? Pwedeng isipin nyo ng ating Panginoon Di ba? Pero, ano yung sabi doon? Sa dulo, ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen? Alam natin, kapag ang kalooban ng Panginoon na nasunod, in letter A, we will have a peaceful mindset. Amen. Magkakaroon daw tayo ng kapayapaan. Di ba? Nung nananalangin ang ating Panginoon, nung siya bago takpin, di ba? Nagkaroon siya ng parang sa loobin sa Ama. Ano yung sabi niya? Ano sabi niya? Sige paano po na 14. Ayan. Sabi niya, ano sabi ng ating Panginoon sa Ama? Alisin mo sa akin yung paghihinam na to. Kasi nararamdaman, naiisip kasi ng ating Panginoong Isus na alam niya na siya'y mahihirapan. Tayo kaya, ito, gusto ko kasi, kung ano yung narinig natin, sa ating kaya mangyayari ito. Amen, na may pinapagawa, example na, may pinapagawa ang ating pastor o ang Diyos sa ating Panginoon, pero nakikita mo na, nabibisyo mo na mahihirapan ka, masasaktan ka. Amen? Kung tayo kaya, itutuloy kaya natin o hindi? Amen? Tayo po ang makakasagot niya. Amen? Tayo po ang makakasagot niya. Pero, ito po kasi yung isinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kundi, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen po ba? Amen? Alam niyo po ba, sa buhay ng isang Kristiyano, amen? Yan na yan. Praise the Lord. Sige. Amen. Alam niyo po ba, ang buhay ng isang Kristiyano is, kasama po talaga yung pagtitiis at paghihirap na daranasan dito sa mundo. Amen. Amen. Ito po kasi, nabasa ko din po. In 1 Peter chapter 2, mababasa ko lang po ito kanina sa ating devotion. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa atin. Sapagkat na si Kristo ay magtiis ng hirap para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat nyong tularan. Amen po ba? Amen. So, tayo bilang
mga Kristiyano, hindi po tayo exempted. Hindi po tayo exempted sa mga bagay na, amen, ang dami kong mic, nakaka-bless. Amen? Amen? Ang dami kong mic. Amen? Amen? Kayo po ba, alam niyo po ba na tinawag kayo ng Panginoon? Amen. So kung tayo tinawag ng Panginoon, ang sabi po niya doon sa kanyang salita, kasama po talaga sa buhay natin yung pagtitiis ng iba't ibang klase ng hirap. Emotion man, mental man, even physical, kahit yung ating mga financial na bumuhay sa araw, kasama po yan. Amen? Pero ano yung sabi ng ating Panginoon? Ngunit hindi ang kalooban ko, bagkus ang kalooban mo ang masunod. Alam niyo po ba na itong mundo is training ground pa lang natin? Alam niyo po ba yun? Training ground pa lang po natin ito. Kasi po, andito po yung exam natin. Kapag hindi po tayo nakapasa, alam natin kung saan tayo bagkus. Amen po ba? Amen. Pero kapag tayo ay nakapasa, amen. So, malakas naman ang voice ko. Ngunit, kung tayo po ay nakapasa, sabi po sa Matthew 24, verse 13. Amen. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas, ay ang siyang Maliligtas. Amen. So, kailangan maging tapat tayo hanggang wakas. Training ground pa lang po ito. Amen. So, yun ang hinaharap sa atin ng ating Panginoon. Yung katapatan natin hanggang dulo ng ating buhay. Amen po ba? So, kailangan ang mindset natin palagi is yung mga bagay sa langit. Yung mindset natin is kung ano yung pagkaisipan na meron ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Yung kaisipan ng ating Panginoon, kahit nang siya ay mapako sa krus. Ano iniisip niya? Diba wala siyang iniisip? Kahit yung mga dadaan yung dalawang napako, hindi nakasama niya. Di ba? Iniligtas niya pa rin yung isa kasi tinanggap niya yung kaisipan ng ating Panginoon. Na kahit siya po ay napako na at kahit siya ay alam niya makasalanan, tinanggap niya ang ating Panginoon. So ngayon, dahil sa mindset ng di ba, dalawang magnanakaw yun eh. Dahil po sa mindset ng isang magnanakaw na yun, another mind, thank you Lord. Amen. Dahil sa mindset ng isang magnanakaw na yun, tinanggap niya ang ating Panginoon. Ito nagkaroon siya ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So, sino po dito yung may araw-araw problema? Ako, meron. Amen. Lahat po tayo, pagsubok, sakit, karamdaman, kakulangan, nahihirapan. Lahat naman po tayo nakakaranas yan, di ba? Pero paano daw tayo magkakaroon ng peaceful mindset? Ano sabi ng ating Panginoon? Matthew 11:28. 11:28, ano sabi po doon? Lumapit kayo lahat ng napapagal, nahihirapan. Dahil, ang sabi ng Panginoon, bibigyan mo kayo ng Kapahingahan. kapahingahan. Hindi yung kapahingahan na kukunin ka na. Kapahingahan ng alin? Ng anong isip, lahat yan. Yun yung gusto ng ating Diyos kasi sa ating buhay. Kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, lumapit ka lang sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. So, yan. Tapos na tayo. In conclusion, bilis na. Amen. Philippians 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po ba? We must have a mindset like our Lord Jesus Christ because He did not came here for a worldly things but for the spiritual things by doing God's will, fulfilling His mission. Amen po ba? Ngayon, kung tayo daw ay may kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, kahit anong hirap, kahit anong sakit,
matatapos yung ating mission dito sa mundo. Amen po ba? Kailangan lang natin magkaroon talaga ng kaisipan. I-transform natin yung mindset natin. Kung hanggang ngayon, kung yung mindset pa rin natin is nanatili sa mundo, kailangan i-transform na natin yan, kaisipan na yan sa pamamagitan ng pag-renew. Sa pamamagitan ng isuko natin sa Panginoon yung ating mga puso, especially isipan natin sa pamamagitan ng pag-adapt ng kaisipan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So meron po ba kayong natutunan? Amen. Ako po kasi pag may natutunan, pinapalakpakan ko ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So nawa, ito pong ating natutunan is magkaroon talaga tayo ng mindset kagaya ng ating Panginoon. Amen. Kahit hirap na, kinakapos ka, may sakit ka man, isipin mo pa rin, ang Diyos, ang ating Panginoon is nasaktan. Pero natapos niya yung kanyang mission dito sa lupa. Amen po ba? Amen. So tayo po lahat.